Hey guys, baka po naghahanap kayo ng mga tablet sa mga kulang 10K po ng mga presyo na mayroong mga malalaking display, saka syempre matataas din ang mga battery. Unahin ko po dito guys sa may tablet ni Samsung. Meron po tayong Samsung Galaxy Tab A9 dito. Meron lang po siyang 6.5 na presyo ngayon sa may Lazada. At sa may Wi-Fi na version lang po yan. Meron din po siyang LTE na version. Ang kaso lang po medyo mahal pa ngayon. Pero minsan guys nagsisale po yan. Nang around 6,000 din. Yung merong SIM slot na version. Meron po siyang 8.7 inches guys, na merong HD lang po na resolution, saka 6 Hz sa refresh rate. Medyo mababa po yung ating display dito guys. Pero kung naghahanap po tayo ng medyo saktuhang tablet lang, na merong magandang performance, maganda po ang tablet niyan guys si Samsung ngayon. Dahil meron po siyang Helio G99 na processor. For 64GB na version lang po yan guys. Kung Samsung guys ang hanap natin, at medyo takot pa po tayo sumubok sa ibang brand, maganda pong option ngayon guys ang Samsung Galaxy Tab A9 ngayon. Pero kung open-minded ka pa sa ibang tablet, sa ibang brand, eto guys yung tablet ni Itel. Maganda rin po yung kanyang specs. Pero mas mura po siya sa may Samsung. 6,000 po guys yung presyo niya dito ngayon. Pero sa pagkakaalam ko is nagsisale po yun ng around 4,000 lang or around 5,000. Meron po siyang 4128 na version at sa pagkakaalam ko guys is meron din pong SIM slot yan. Malaki po yung display natin na merong 11 inches. Meron po siyang 7,000 mAh siya battery. Saka itong likod niya guys. Alam niyo na po kung kanino ginaya yung ganyang klase ng camera. Sa charger po natin guys is meron lang po siyang 10 watts sa charger. Naka dual speaker po siya. At meron siyang decent na processor para sa akin. Merong Unisoc T606 na processor dyan. Okay na po guys yung ganyang klase ng performance kung tablet po ang hanap natin. Saka alam niyo naman na guys para sa may 6,000 na presyo niya, napakalaki po ng kanyang display dyan. At saktuhan lang po yung 7,000 mAh siya battery niya. Pero syempre hindi naman tayo mabibigyan dyan ng almost magandang performance talaga ni Itel. Dahil para sa may 6,000 nga, sakto na po yan. Pero kung magandang tablet po guys ang talagang hanap natin sa may kulang 10,000 na presyo, nandito rin po guys ang Tecno MegaPad 11. Ito po guys talagang sulit para sa akin ngayon. Meron po siyang 11 inches na merong 9 Hz sa refresh rate. Meron po siyang Helio G99 na processor. At meron po siyang 8,000 mAh siya battery. At naka 18 watts lang po yung ating charger dyan. Dalawang version po guys yung tablet na yan. Isang 8128 sa may around 8,000 na presyo. At isang 8256 sa may around 9,000 naman na presyo. Nagawan ko rin po ng unboxing yung tablet na yan guys. At nung na-unboxing ko nga po siya, meron pa po siyang magandang case na kasama. Yung meron pong takip na cover ng tablet. Syempre hindi rin po magpapahuli dyan ang kapatid nila Tecno sa kanila Itel. Etong si Infinix. Dahil meron din po siyang Infinix Xpad dito. Sa totoo lang po guys, medyo nakakahawi po ng specs ng MegaPad 11 saka pong Xpad ni Infinix na merong Helio G99 na processor at meron din po siyang 8256 na version sa may around 9,000 at meron din po siyang 4128 na version sa may around 7,000. Medyo mura na po ngayon si Xpad compare kay Tecno. Dahil medyo matagal na po si Infinix Xpad. Mag-iisang taon na po siya simula po nung inilabas yan. Pero po sa specs guys, maganda pa rin naman po ang specs ng tablet na yan. Sa ngayon guys, mahirap pa po mag-expect ng malakas sa tablet na mas malakas po sa Helio G99 sa mga kulang 10K po na mga presyo sa mga tablet ngayon. Pero kung sakali man pong gaming tablet talagang hinahanap natin, sa lagpas 10,000 na presyo, ang pinakamagandang may offer ko po sa inyo is yung Xiaomi Pad 6. Actually guys, mag-iisang taon na rin yan. At palabas na rin po ang Xiaomi Pad 7. Yun po talaga guys ang magagandang tablet ngayon na mayroong Snapdragon na processor at maganda na rin po yung pang gaming. Ang problema lang po sa mga tablet ng Xiaomi is wala po silang mga SIM slot. Saka mga naka 6128 na version lang po sila. At ang number 1 tablet ko po guys ang may re-recommend sa inyo. Wala na pong iba kundi ito. Gagawan ko na lang po siya ng separate na review dahil marami na pong lumabas sa tablet itong nakaraang taon. At still guys, mukhang ito pa rin ang pinakasulit para sa akin. Meron po siyang mataas na battery, saka malaking display, at magandang performance din po. Gagawa ko na lang po siya ng separate na review ulit para po maipakita ko sa inyo kung gaano pa rin pong kasulit yung tablet po niyan guys. Nasa around, lagpas 10,000 po yung presyo niya sa may 8256 na version. Pero guys, napakasulit po ng tablet na yan. Yun po muna yung mabilis na video natin. Thanks for watching.